Magandang hapon po sa inyong lahat na narito at nakikinig po ng Rema Fields FB Live Bible Study po natin. Tayo po ngayon ay merong bagong topic, pero bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, sa pangalan namin Panginoong Jesus, salamat Lord sa hapon na to. Manalangin namin Panginoon, nakausapin niyo po kami, Banal na Espiritu, pangunahan niyo po ang bawat isa, magrema mga salita mo sa bawat isa sa amin na makakapakinig Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Meron po tayong bagong topic at ito po yung 10 daily duties of a Christian. So kahapon po ang ating pong number 1 ay pray. So required po tayo na manalangin. Yung pangalawa ay take up daily cross. Yan, kapag sinabi po nating daily duties, ito po yung araw-araw na tungkulin po natin bilang mga Kristiyano na dapat po nating gampanan, dapat po nating gawin. So, number 1 po ulit, ito po yung pray. Number 2, take up daily cross. Number 3 po, nandito na po tayo sa sunod po na kailangan po nating gampanan bilang Kristiyano. Number 3, continue in one accord. Makipagbukas na po kayo sa akin sa Acts chapter 2 verse 46. Yan, basahin po natin. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Dito po sa King James Version, sabi po, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. So, sinasabi po dito, continue in one accord o yung pagkakaisa, singleness of heart, nagkakaisa yung mga puso po natin, iisa lang ang nilalayon o yung gusto ng puso po natin. Amen po. And kapag sinabi pong continue in one accord, ito yung pagkakaisa o yung unity, yung teamwork. Sa atin po bilang mga Kristiyano, kailangan po natin ng teamwork. At sabi nga po sa word na teamwork, yung word po na teamwork, wala po tayong makikita dong letter I. Kasi hindi po natin kaya ng mag-isa lang. Kailangan po natin ang team. Bakit po? Kasi maging si Jesus Christ po, meron po siyang 12 na makakatuwang niya sa daily duties niya sa ministry. Amen po. Kailangan po, tayo po bilang mga Kristiyano, meron po tayong unity. Sabihin nga po natin, unity. Tayo po ay tinatawag ng Diyos sa pagkakaisa. Sabi nga, in one accord. Kung maalala niyo po yung kanta po natin ng Kamayan during services po natin, during camping, ang sabi po dun sa kanta natin, title niya, Kumusta Ka Na? Sa chorus yan, sabi po dun, okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid ang nagkakaisa laging sama-sama. Yung lyrics po na yun, actually, iyon po ay nasa verse ng Awit, chapter 133, verse 1. Nakalagay po doon na napakaligayan, napakagandang pagmasdan na ang mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama. Alam niyo po, si Lord po ay natutuwa na makita na ang kanyang mga anak po ay nagkakaisa po. Sama-sama po tayo nagkakaisa sa pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. Amen po. Dito po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12, ang sabi niya, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi malalagot. Yan. Sabi nga, 2 is better than 1. Yan. Alam niyo po, marami po ang nagagawa basta po tayo ay nagkakaisa. Amen po. Mahirap mabuwag ang pinagsama-sama ng Diyos para sa layunin ng gawain niya. Alam niyo po, tayo po ay tinatawag ng Panginoon na magkaroon tayo ng unity. Lalo na po tayo dito sa simbahan. Alam niyo po, ayaw ng Lord na tayo ay nag-aaway-away, merong division. Kasi alam niyo po, yung strife, yung division, yung pagkakampi-kampi,
Hindi po natin masasabi na iyan ay in one accord. Amen po. Ang kaguluhan ay galing sa kaaway kasi ang sabi ng Diyos sa Corinthians, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Amen po. Gusto ng Lord na tayo ay nagkakaisa, tayo ay maayos. Ngayon, hindi po tayo magkakaroon ng unity kung hindi po tayo magwo-walk in love. Amen po. May mga pagkakataon po talaga, tayo po dito sa church, bilang miyembro, amen po, ng simbahan, may mga pagkakataon po talaga, minsan sa isang grupo, may hindi po tayo na pagkakasunduan. Amen po. May strife. Yung friction, alam niyo yung may banggaan minsan. Bakit po? Lalo na madalas na pinag-aawayan ay yung ugali. Amen po. Ano yung pangalawa na pinag-aawayan minsan sa outreach? O yung minsan din na pagkakasunduan kung ano yung iuulam. Di ba? Kaya sabi po dito yung may strife. Amen po. Strife, yung division, is not in one accord. Kaya nga alam niyo po, ito sinasabi po sa atin ng Panginoon, pinaalalahanan po tayo ng ating pastor nung mga nakaraan po na live niya po every Sunday. Sabi niya doon, required tayong lumakad sa pag-ibig. Required tayo na mahalin yung kapwa po natin. Amen po. Ngayon, sabi ko po kanina, hindi po tayo magkakaroon ng unity kung hindi po tayo lalakad sa pag-ibig. Kasi alam niyo po yung love, ito yung kumukonekta sa bawat isa para tayo ay magkaroon ng unity. Amen po, para magkaroon tayo ng in one accord. Naalala ko po, alam niyo po sa field, di po ba sa pag-worker, napaka-challenging talaga nito. Bakit po? Kasi bukod po sa mag-a-adjust ka sa lugar, di po ba kapag tayo ay nasa outreach natin, mag-a-adjust ka sa lugar, mag-a-adjust ka sa pagkain, mag-a-adjust ka sa miyembro. Ang isa pa po, mag-a-adjust ka sa ugali ng kasama mo. Amen po. Yung isa pa po, hindi lang yung mag-a-adjust ka sa ugali nila, kundi maging sila mag-a-adjust din sa ugali mo. Amen po, kasi dito sa simbahan po natin, iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba yung culture po natin. Amen po, kagaya nung kanta natin. Yung sabi niya, iba't ibang ugali, style at forma. Minsan, dahil sa ugali po natin, hindi tayo nagkakasundo, yung nagkakaisa. Pero alam niyo po, tayo po dito, ang sabi nga bagamat tayo ay magkakaiba ng ugali, style, ng forma, sabi nang to, dito sa simbahan matutunan natin na makipagkaibigan. Amen po. Marami tayo ditong matutunan. At alam niyo po, dito sa church natin, kailangan natin matutunan na tanggapin ang ugali ng isa't isa. Bakit po? Kasi, ang sabi po dito, kung hindi po natin tatanggapin ang ugali ng isa't isa, maapektuhan ang ministry. Amen po. Maapektuhan ang activities ng church. Kapag hindi po kayo magkasundo sa simbahan ng kasama mo, hindi kayo pwedeng lumabas. Amen po, hindi tayo pwedeng humayo nang meron tayong kaalitan o kaaway mo, kagalit mo yung kasama mong worker. Amen? Ngayon, kailangan po nating magkaroon ng pagkakaisa ng puso at isip para sa mission. May sinasabi po ang Panginoon sa Ephesians chapter 4 verse 16. Nasabi po doon, kung magkakaisa po tayo ng puso at isipan, kung magpa-function po tayo ng maayos, ang sabi po doon, ang body of Christ, ang katawan ni Kristo ay lalaki at lalakas. Amen? So kung tayo po ay magkakaisa, alam niyo po, magtatagumpay lahat ng gagawin po natin. Bakit? Kasi iisa tayo ng goal. Iisa tayo ng layunin. Iisa tayo ng heart. Amen po? Ano yun? Ito po ay yung magawa natin yung misyon na pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. Amen? So ano po yung number 3? Na araw-araw na tungkulin ng Kristiyano, ito po ay yung pagkakaisa. Kailangan everyday po, nandun yung unity ng heart po natin. Dapat nagkakaisa po tayo ng puso at isipan.
Bakit? Kasi hindi po natin magagawa ng maayos ang pinapatrabaho sa atin ng Panginoon kung meron tayong strife, kung hindi tayo lalakad sa pag-ibig at sa pagkakaisa. Ulitin ko po, ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 16, ang sabi po doon, sa pamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung tayo ay maayos o gumaganap, ibig sabihin ng tungkulin natin kung tayo ay nagkakaisa bilang katawan ni Kristo, magpa-function tayo ng maayos. Katawan niya, ni Kristo po, ang sabi dito, ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Amen po. Kailangan andun yung love natin sa isa't isa. Kasi yung love, ito yung magbibigay sa atin ng unity at magbibigay sa atin ng tagumpay. Magkakaroon tayo ng kalakasan. Makikita mo, dadami yung mga miyembro. Mabibuild yung faith po natin. Mabibuild yung mga miyembro po natin. Bakit? Kasi yung mga nasa loob nun, nagkakaisa. Amen po. Yan. So, number 4 po, na daily duties po ng mga Kristiyano ay yung teach. Yung teach the Word of God. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Mateo chapter 26 verse 55. At binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Yan, ang sabi ng Panginoong Hesus, araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Dito po sa Luke chapter 19, verse 47 naman po, ang sabi, araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. So, number 4 po, required po tayo na gawin ito. Ano po yun yung magturo? Amen? So, si Jesus Christ po yung best example po sa daily duties pagdating sa pagtuturo. Sa kabila na alam niyang may mga punong pari na pinagsisikapan siyang gawa ng hindi maganda, and yet, patuloy pa rin siyang nagtuturo sa mga taong lumalapit po sa kanya. Hindi siya naging madamot. Kasi alam niyo po, pag sinabing teacher ka, dito po kasi si Jesus Christ, maraming beses siyang binanggit, tinawag na guro. Amen po. Dito sa Biblia. Ngayon, kapag sinabi mong teacher, pinapasa mo yung knowledge na meron ka. Alam niyo po si Jesus Christ, pinapasa niya kung ano yung meron siya. Pinapasa niya kung ano yung nasa salita ng Panginoon. Nagtuturo po siya sa mga burol. Nagtuturo siya sa mga ilang, sa mga disyerto, sa mga tabing dagat. Kahit nga sa bahay, magpapahinga na po si Jesus Christ, pero dinudumog pa rin siya ng mga tao. Pero sa kabila ng yun na kailangan niya magpahinga, hinaharap pa rin niya yung mga tao para turuan sila. Hindi po siya naging madamot na magbigay ng time. At sabi nga po dito, basta may dumarating na tao, nagtuturo siya at nagpapagaling. Nagtuturo po siya ng faith, paano gumaling, hingin ang kailangan, paano maging maayos ang Christian life, at marami pa pong iba. Ang dami pong tinuturo po ni Jesus Christ po sa mga tao. Amen po. Ngayon, alam niyo po, maging si Apostol Pablo, sinabi niya kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, na ipasa mo yung mga narinig mo. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, ipasa mo yung mga narinig mo, yung mga natutunan mo. Ngayon tayo po, kailangan din po natin na magturo sa church, sa mga dinidisciple po natin. Kailangan po natin magturo, maging matyaga po tayo magturo sa mga miyembro po natin. Na mga bagay na alam po natin na kailangan nila sa buhay at sa mga gagawin sa ministry. Amen po. Kailangan ma-equip po sila. Yung mga dinidisciple po natin. Alam niyo po, minsan sa church, di ba? Aabot ka talaga ng 9, 10, 11, ng 12, pakikipagkwentuhan. Di mo alam sa pakikipagkwentuhan mo, tinuturuan mo na pala sila.
Nakakapag-share ka na pala sa kanila, sa mga dinidisciple. Maging matyaga po tayo na magturo, kagaya po ni Jesus Christ na pagod na eh. Nandun na siya sa bahay, magpapahinga na, pero hanggat meron pa rin tao na gustong makinig sa kanya, nagtuturo pa rin siya. Maging matyaga po tayo na magturo sa mga miyembro po natin, sa mga dinidisciple natin, paano mag-faith, paano tumawag sa Panginoon, paano masagot yung mga pinagpe-pray. Amen po. At yung mga kailangan gawin sa ministry, paano mag-gitara. Amen po, tuturuan mo yan, basic, G, E minor, C, D. Sige lang, magturo ka lang. Tuturuan natin sila po ng salita ng Panginoon. Tuturuan natin sila na ito yung mga books of the Bible. Ito, tawag dito chapter. Ang tawag dito verse. Amen po. Kung mapapansin nga po natin si Pastor Boy, sa mga live po niya, tinuturo niya po sa atin yung patungkol kung paano, yung mga patungkol sa kung paano mag-pray, mag-faith ng healing, paano humingi ng sagot sa prayer. Tayo din po ay magiging halimbawa sa iba. Amen po, sa pagtuturo. Ngayon, si Jesus Christ, kahit pagod na, nagtuturo pa rin. Si Paul, ang sabi niya kay Timothy, yung mga natutunan mo sa akin, ipasa mo din. Si Pastor Boy po natin, yung mga natutunan niya, yung mga nalaman niya, pinapasa rin sa atin. At tayo rin po, kailangan maging example po tayo na ipasa rin natin sa iba yung mga nalaman natin. Yung mga magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Kahit na dumarating yung time na nakakapagod na po. Amen. Sino po dito yung misa nakakaranas ng kapaguran? Lahat po tayo, amen. Pero ang sinabi po ng Lord, kagaya po ng sinabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, na sabi po doon, i-share natin, ipasa natin, ituro natin ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga members, sa mga dinidisciple natin, napapanahon man o hindi. Ano ibig sabihin ng napapanahon man o hindi? Okay ka man o hindi? Pagod ka man o hindi? Kahit na anong oras pa yan. Kapag kailangan tayo ng miyembro po natin, ng mga kapatiran, magturo pa rin po tayo. Kagaya ni Jesus Christ. Amen po. Na kahit saan, nandun siya sa burol, nandun sa ilang, nandun sa tabing dagat, nandun siya sa may bangka. Amen po. Nagtuturo po siya sa mga tao. Hindi siya naging madamot. At tayo rin po, wag nating solohin. Nasabi ni Pablo, ipasa mo sa mga tao yung mga natutunan mo. At tayo rin po, kailangan nating ipasa to. Yung mga natutunan natin, paano mag-faith, paano magpatawad, paano magpakumbaba. Amen. Kahit na minsan nakakapagod na. Sabi nga, napapanahon man o hindi, kahit pagod ka na, mag-encourage pa rin po tayo. Amen. Hindi mo alam na sa pag-share mo, kahit na ikaw mismo pagod na, hindi mo alam paano i-encourage mo. Hindi mo alam paano may encourage yung iba, pero ikaw nag-encourage pa rin. Sige, hindi mo alam paano ka pa magpapatuloy, and yet nag-encourage ka pa rin. Hindi mo alam. Ikaw yung nagiging sagot sa panalangin ng iba para magpatuloy. Amen. So, sabi po dito, 10 daily duties natin po mga Kristiyano. Number 1, mag-pray, take up your cross daily. Sabi po doon, number 3, continue in one accord. At number 4 po ay yung teach the Word of God. So, tayo po ay patuloy na magkaisa sa gawain po ng Panginoon. Matutunan po natin magpakumbaba at magpalampas. Naalala ko ngayon, sabi po doon sa nakita ko, nabasa ko, sabi niya, every time na maaalala mo, forgive. Amen po. Kasi mahirap pong magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Mahirap magmisyon, mahirap mag-worship, mahirap mag-ministry kapag meron ka pang strife. So, kailangan mawala na sa heart po natin yung yung sabit. Kailangan nandun yung sabi niya, continue in one accord. Nagkakaisa yung puso natin. Yung puso at isipan natin sa gawain ng Panginoon. Yung number 4 po, magpatuloy po tayong magturo, mag-encourage sa iba. Amen. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin.
Ama, sa pangalan namin Panginoong Yesus, salamat Lord sa hapong ito. Na-appreciate namin Panginoon ang mga salita mo. Dalangin namin Panginoon, naturuan mo kami, magampanan namin Lord yung tungkulin namin bilang mga Kristiyano Panginoon na Lord. Matutunan namin kami magpasubmit at andun Panginoon yung maki-unite kami Panginoon. Magkaroon kami ng unity Lord sa ministry, sa simbahan po namin Panginoon. Lord, yung ano man yung mga magagandang ginawa mo sa buhay namin, yung mga natutunan namin, Lord, bigyan mo kami ng lakas, ng katapangan, Panginoon, Lord, ng courage, Lord, na maipasa ito, mai-transfer ito, maituro namin to sa iba. Maging kalakasan din nila ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat po tayo.